Pahirapan din ang supply ng tubig at pagkain sa bayan ng Medellin sa Cebu. 10 ang naitalang patay roon. At saksi live, si Ian Cruz. Ian? Pia, tulong nga ang patuloy na hiling ng ating mga kababayan dito sa Northern Cebu na matinding tinamaan ng malakas na lindol. At Pia, ngayong magdamag ay inaasahang maraming mga residente dito ang magpapalipas pa rin ng magdamag sa mga open spaces dahil nga sa pangambang magkaroon muli ng mga aftershocks. At ngayon nga Pia, ito parang nakakarinig na naman tayo at nakakaramdam itong mga pagyanig dito sa kinaroroonan natin dito sa San Vicente Port, dito yan sa Bogo City, dito sa Cebu. Ginawa ko talaga ang lahat pero hindi ko talaga maangat yung... Labis ang hinagpis ni Cherry Ann dahil sa pagpanaw ng kanyang inang si Anyana Cueva, isang senior citizen. Nasawi ang kanyang ina matapos madaganan ng gumuho nilang bahay sa bayan ng Medellin dahil sa magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Doble pa ang pighati dahil katabing nakaburol ni Anyana ang kapatid na si Rolando Soliano na nadaganan din matapos gumuho ang kanilang tirahan. Nasa ospital pa ngayon ang anak ni Rolando na si Charlotte. Mga kapuso, kabilang po yung bahay na ito sa mga nawasak sa malakas na lindol dito sa Medellin, dito sa Cebu. Nakikita po natin talagang wasak na wasak yung bahay at wala talagang natira. At ayon nga dun sa kanilang kapitbahay ay isang matandang lalaki na senior citizen ang nasawi dito matapos ng madaganan itong guho, at yung kanyang anak naman na dalaga ay nadala na raw sa ospital dahil nga sa mga pinsala nito sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagpasok namin, yung anak na niyang sige sumigaw, patulong sila sa amin. Yung tatay niya nandun din sa ilalim, parang walang malay na sir. Yung pag-angat niya namin pagkuha sa yung bata niya, wala na siyang malay sir. Ay sa post ni Cebu Governor Pambari 4, 10 ang naitalang nasawi sa Medellin dahil sa lindol. Bukod sa nasirang mga bahay sa barangay Lamintac Sur, may napinsala ring paaralan. Sa isang tulay sa Medellin, dahan-dahan ang usad ng mga sasakyang dumaraan. Isang linya lang ang nagagamit doon matapos magkabitak-bitak ang tulay kasunod ng malakas sa pagyanig noong Martes ng gabi. Kaya po dahan-dahan lamang yung mga sasakyan na dumadaan dito. Talagang may mga parte nga ho na malalalim yung bitak. Ayan po. Kaya nilagyan na nito mga sign para syempre hindi ma-aksidente yung mga dumadaan dito. Pagsapit ng gabi, nadaanan naman namin ang ilang residente na nag-aabang ng mahihina ng tulong. Dito mahirap na ang tubig sa amin. Bigas, pagkain talaga. Yan ang kailangan sir, bigas at saka tubig. Sa drone video nakuha ng isang residente sa Laan Bantayan, kita ang lawak ng pinsalang iniwan ng lindol matapos mawasak ang simbahan ng Santa Rosa de Lima. Kahapon, dumating sa Cebu si Vice President Sara Duterte at mga kasama sa Office of the Vice President para sa relief operations. Namahagi sila ng food packs, tubig, hygiene kits at iba pang non-food essentials sa mga apektadong pamilya sa Medellin, San Remigio, Bogo, Tabuelan at Tabugon. Nagpaabot din ng panalangin ng bise para sa mga naulila at mga nawala ng tirahan. We are fervently praying for your safety in Cebu and other parts of the Visayas affected by the earthquake and aftershocks. We ask God to grant comfort to those who have lost loved ones and to provide relief and strength for those holding their families together amid property loss and damage. Ang Amerika handa raw tumulong sa relief efforts sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Nagpaabot ng pakikiramay sa mga naulila si US Ambassador Mary Kay Carlson. Gayun din ang mga ambassador ng Australia, Japan at ng European Union. Nagpahayag din ng pakikiramay at pakikiisa ang India, Germany, Canada, New Zealand, Czech Republic, Sweden at WHO Europe, pati ang Malaysia, Taiwan, China at France. Nagpahatid din ng pakikiramay at panalangin si Pope Leo XIV.
Pia, yung nakikita nyo dito sa aking lugaran, ito yung ilan lamang sa mga tahanan at mga establishmento dito sa San Vicente Port, dito yan sa Bugos City, dito sa Cebu. At makikita nga natin talagang wasak na itong mga to, Pia. At sabi nung kanilang kapitan, baka hindi na talaga ito pakinabangan. Alam mo, Pia, may mga nasugatan dahil nung time na yon, computer shop daw ito. May mga bata pa na naglalaro dyan na ang sabi sa atin ni kapitan ay hinitsa na lang daw nung may-ari ng computer shop, gayon din yung anak niya at yung sila mag-asawa, kaya nakaligtas sila. At dito naman sa establishment na to, ang kinikwento nila, meron daw nalaglag doon sa likuran dahil dagat, Pia, yung likod nito. Mabuti na lamang daw at low tide nung gabing yon, kaya naman nakuha pa rin nila yung mga nalaglag dito sa dagat. Pero kung high tide daw natapat, baka may nalunod pa at nasawi. Mabuti na lamang at hindi nga nangyari yon. At Pia, kanina nga nung tayo nagre-report sa iyo ay nakaramdam na naman tayo nung aftershocks. Medyo mahina lang ito at hindi naman ganong katindi, pero talagang nararamdaman pa rin. Kaya nga yan pa rin yung pangamba ng ating mga kababayan dito. Kaya hindi sila natutulog at pumapasok doon sa kanilang mga tahanan ay dahil nga nagkakaroon pa rin ng mga aftershocks at talagang may trauma pa ang ating mga kababayan. Ayaw muna nilang pumasok doon sa kanilang mga tahanan dahil nga baka daw magkaroon muli ng malakas sa pag-uga. Ay gusto kasi nila nasa open space na sila para anytime talagang mas ligtas daw sila kung sila ay mananatili doon. So yan muna ang latest mula rito sa Bugos City, dito sa Cebu. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Alright, Ian, una sa lahat, nabanggit mo nga na may aftershock at kanina habang pinapakilala mo or ini-introduce mo yung iyong report ay naramdaman mo yung aftershock. So una sa lahat, kayo ba'y nasa maayos na posisyon para pwede natin ipagpatuloy itong ating tanungan? Yes, Pia, nandito naman tayo sa open space, kalsada ito at yung distance naman natin dun sa likuran talagang may kalayuan. Talagang pinili din talaga ng ating team na mag-live tayo sa isang lugar na secure tayo kung sakali nga magkaroon ng pagyanig, Pia. Well, mabuti rin, Ian, gaya ng nabanggit mo na mas mahina na yung mga aftershocks na nararanasan ngayon. Pero importante pa rin na tayo maging alerto para nasa ligtas na sitwasyon ng lahat. Pero Ian, isang tanong lamang, dahil pinakita mo sa inyong ulat, sa iyong report, yung mga iba't ibang mga pinsalang tinamo ng iba't ibang mga istruktura, iba't ibang mga gusali. Pero meron na ba, Ian, ng mga pribadong establishmento halimbawa na nakapagbalik operasyon na? Naku, Pia, dito sa pag-iikot natin dito sa Bugos City, napansin natin na doon sa kabayanan talagang napakadilim pa, Pia, kasi nga wala rin namang kuryente at maraming mga establishmento, mga kainan, restaurant talagang hindi pa rin talaga nakababalik sa kanilang mga pang-araw-araw na ginagawa talaga. Yung mga tindahan wala pa rin. Doon sa Medellin, yung pinuntahan din natin na kalapit nitong Bugos City ay ganun din, Pia. Wala pa rin talaga halos na nagbubukas doon. Kaya ang ating mga kababayan ay magtataka yung iba, bakit nanghihingi sila ng tubig, na umaasa sila magkakaroon ng mga pagkain na madadala dito dahil yun nga, sarado karamihan yung mabibilhan nila ng mga pagkain at iba pang mga supplies. Kaya mabuti naman, Pia, nung pumunta tayo dito sa Northern Cebu, alam mo, umabot tayo ng mahigit 4 na oras na biyahe mula doon sa Lapu-Lapu City, doon sa Mactan, papunta nga dito sa Bogo at sa Medellin. Dahil, Pia, napakaraming mga food trucks, yung mga relief goods na mga dinadala ngayon at marami ring mga heavy equipments na nakasabay tayo na dinadala patungo dito sa Northern Cebu para naman doon sa pagre-repair ng mga infrastruktura at marami din siyempre na mga pribadong mga organisasyon at mga individual na pumupunta dito para sila ay maghatid ng mga tulong. So doon naman sa mga struktura gaya nito, yung mga residente na rin mismo ang tumitingin doon sa kanilang mga tahanan at mga tirahan, kasi pag nakita talaga nila, Pia, na may malaking crack yung bahay nila, yung iba kahit minor yung cracks, ayaw na talaga muna nilang pumasok doon at matulog doon sa loob dahil nga nangangamba sila na kung sakaling magkaroon ulit ng malakas na pagyanig, baka mapahamak sila doon. Kaya mabuti yung ginagawa nila dito na kahit papaano ligtas nga sila na nasa labas. Yun yung kanilang ginagawa ngayon para masiguro nila na hindi sila mapapahamak sakaling lumakas yung aftershocks, Pia. Alright, Ian, mag-ingat kayo at maraming salamat sa iyo, Ian Cruz.